Nag-travel ako papuntang Mindanao para sa wedding ng friend ko. Hindi ko in-expect nakakanta ako ng Lupang Hinirang at magre-recite ng Panatang Makabayan sa kasal. Hi, Adventure. Please call me Trixie Kuwangko. I just want to share one of the most unexpected yet memorable experiences I've ever had when I attended the wedding of a friend somewhere in Mindanao. Ang name ng friend ko ay Bangsi. Naging close kami before sa unang work ko, kaya talagang gusto niya akong present sa kasal niya. In fact, siya mismo ang nagsabi sa akin, "Girl, sagot ko na yung airplane ticket mo papunta. Ikaw na lang bahala sa pauwi. Basta wag kang mawawala sa wedding ko ha." Siyempre, pumayag agad ako. Bukod sa gusto kong makita ang kaibigan ko sa special niyang araw, first time ko rin kasing pupunta sa Mindanao. Aminado ako, may halong excitement at konting kaba dahil sa mga naririnig nating stereotypes tungkol sa Mindanao na kesyo hindi daw safe o may gyera palagi. Pero sabi ko sa sarili ko, adventure na rin ito. Para masulit ko ang biyahe, nag-leave ako sa work ng 5 days. Balak ko kasi hindi lang dumalo sa wedding kundi makapaglibot din kahit papaano. Pagdating ko sa airport, nandun na si Bangsi naghihintay sa akin. Agad ko ding napansin kung gaano ka-warm at welcoming ang mga tao sa place nila. Kahit first time lang nila akong makita, parang matagal na nila akong kakilala. Dahil alam ko na maraming Muslim sa Mindanao, inisip ko pa noon na baka first time kong makaka-attend ng isang Muslim wedding ceremony. Kaya curious talaga ako kung ano ang magiging flow ng kasal. Kinabukasan after ng flight ko nun, wedding day na ng friend ko. Pagdating ko sa venue, napansin ko lang na parang munisipyo yung place kung saan sila kakasal. Ibang-iba sa Catholic wedding na napuntahan ko na. Ang wedding nila ay ililid ng isang pastor. Medyo nagulat ako pero inisip ko na lang na baka mixed culture ang pamilya. Kaya tahimik lang akong nakaupo at nakiki-observe. Nang magsimula na ang ceremony, may tumugtog na music na sobrang familiar sa tenga ko. Akala ko background music lang yon, pero maya-maya sinabi ng host, "Please stand." Tumayo kaming lahat at biglang tumugtog ng malinaw ang "Bayang Magiliw, Perlas ng Silanganan." Yes, Lupang Hinirang sa loob ng isang wedding ceremony. Nagkatinginan pa kami ng katabi kong guest na galing pa raw ng Zambales. Pareho kaming may expression na parang nagtatanong sa isa't isa, kasalan ba ito o flag ceremony? Pagkatapos ng national anthem, nag-recite pa kami ng Panatang Makabayan. Buti na lang kabisado ko pa yon. Habang nakataas ang kanang kamay ko, hindi ko mapigilang mapaisip. First time kong mag-recite ng Panatang Makabayan at kumanta ng Lupang Hinirang sa kasalan. Legit talaga. Kung may attendance check lang siguro doon, kumpleto ng pakiramdam ko na parang nasa school assembly ako. Pero ang mas nakakatawa pa sa buong experience na yon ay nalaman ko na yung pastor na nagkasal sa kanila, ex-boyfriend pala ni Bangsi. Yes, tama ang narinig nyo. Hindi ko alam kung anong level ng professionalism iyon. Pero habang nagbibigay siya ng sermon tungkol sa love and commitment, hindi ko maiwasang mapaisip, "Kuya, emotionally okay ka pa ba?" Gusto ko sana talagang makahingi ng copy ng wedding video nila nung araw na iyon. Feeling ko kasi kung may video lang ako, siguradong magiging historical document iyon ng buhay ko. Unfortunately, sa sobrang gulat ko sa mga nangyayari, hindi ako nakapag-video. At nung tinanong ko naman sila kung pwede makahingi ng copy, ayaw nilang ibigay. Hanggang ngayon tuloy, naiisip ko kung tradition ba talaga sa lugar nila na kapag may kasal ay kinakanta muna ang Lupang Hinirang. Kung oo man, masasabi kong very unique tradition yon. Sobrang solid ng experience ko mula sa kasal at sa reception. Grabe, yung groom kasi ay galing sa pamilyang may kaya sa buhay. Hindi man sobrang social ang presentation ng pagkain nila, pero masasabi kong 10 out of 10 talaga ang quality. Simple lang ang menu, pero lahat ng pagkain ay sobrang fresh. Ang mga fruits at vegetables ay galing daw mismo sa sakahan ng pamilya nila, kaya ramdam mo talaga na natural at sariwa ang lasa. Sa totoo lang, iyon ang isa sa pinakamasarap na pagkain na natikman ko sa isang wedding reception. Pagkatapos pa ng event, binigyan ako ng pamilya ng bride ng isang sakong buko, isang sakong kamoteng kahoy, durian at marang bilang pasalubong sana pagbalik ko sa Maynila. Literal na isang sako. Kung pwede ko lang sana dalhin iyon sa eroplano, ginawa ko na.
Pero naalala ko ang baggage allowance at airplane fees, kaya napilitan akong tanggihan. Sayang talaga. Kaya ang ginawa ko na lang ay bumili ng original pastil at durian pastries para may maiuwi pa rin akong pasalubong. Sa kabuuan, masasabi kong worth it ang experience ko doon. Hindi lang ako nakadalo sa kasal ng kaibigan ko, nakaranas din ako ng bagong kultura, bagong pagkain at bagong kwento na habang buhay kong maaalala. At doon ko rin na-realize na minsan, magkakaiba lang talaga ang traditions ng bawat lugar. Pero sa huli, pare-pareho lang ang dahilan ng lahat ng iyon, ang ipagdiwang ang pag-ibig. To my friend Bangsi, God bless you and your husband. Sana maging masaya kayo sa inyong pagsasama habang buhay. At maraming salamat sa wedding experience na hindi ko kailanman makakalimutan. Lalo na yung kasal na nagsimula sa lupang hinirang bago ang I do.